Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 61. Ang misteryosong bantay ng Mondragon. Madilim pa ang langit nang bumalik si Don Gustavo sa kampo ng Rosa Negra mula sa pakikipagtagpo sa misteryosong leader. Tahimik siya habang naglalakad sa gitna ng mga kampo. Si Ramon, Mateo, at Carlos ay sumunod sa kanya, ramdam nila ang bigat ng katahimikan. Sa loob ng isip ni Don Gustavo, ano ba ang tama? Katapatan sa Rosa Negra, o ang katotohanan tungkol sa aking ina? Lumapit siya sa isang mataas na bato at umupo, hawak pa rin ang lumang papel na may pangalang Isabela Mondragon. Sandaling nagmasid ang mentor mula sa gilid. Alam kong may mabigat na desisyon ka, Gustavo, malamig ngunit may diin na boses. Ngunit tandaan mo, ang bawat hakbang mo ay may kapalit. Tahimik na huminga si Don Gustavo. Ramdam niya ang presyon ng responsibilidad, hindi lamang bilang leader ng grupo kundi bilang isang anak na naghahanap ng katotohanan. Sa likod niya, si Esteban ay tahimik na nakamasid, tila may alam na lihim na hindi pa niya isiniwalat. Kapag nalaman ko ang buong katotohanan, magiging iba ang lahat, bulong ni Don Gustavo sa sarili. Biglang may narinig silang yabag mula sa kagubatan. Ang kampo ay biglang naging alerto. Bantay! Utos ni Don Gustavo, ramdam ang tensyon. Tahimik na nagmasid ang grupo, alam nilang may paparating na bagong banta sa gabi. Tahimik ang gabi sa kampo ng Rosa Negra. Ngunit biglang may narinig silang tunog ng mga yabag at braso ng sandata sa kagubatan. Si Don Gustavo ay agad na tumayo, ang mga mata ay nakatingin sa dilim. Bantay, handa, utos niya. Mabilis na humanda ang kanyang mga kasamang mandirigma, Ramon, Mateo, at Carlos, habang si Esteban ay tahimik na nagmasid mula sa gilid. Mula sa dilim ng kagubatan, unti-unting lumabas ang isang grupo ng armado at organisadong kalaban. Hindi ito ordinaryong grupo, matalino ang pagkakahanay, mabilis sa galaw, at may matinding disiplinang militar. Huminto sila sa gilid ng kagubatan at tahimik na pinagmamasdan ang kampo ng Rosa Negra. Napansin ni Don Gustavo ang leader nila, isang matangkad na lalaki na may malamig na mga mata. Ngayon, makikita natin kung gaano katatag ang Rosa Negra, malamig na boses ng leader. Ramdam ng lahat ang tensyon. Hindi na ito simpleng misyon. Ito ay unang laban ng bagong leader ng Rosa Negra laban sa isang kalabang organisado. Tahimik na huminga si Don Gustavo, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang ang kampo, kundi pati na rin ang kanyang sariling mga desisyon ay nakataya sa labanan. Tahimik ang kampo ng Rosa Negra, ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng paparating na laban. Lumapit si Don Gustavo sa gilid ng kampo, pinagmamasdan ang kalaban mula sa dilim ng kagubatan. Hindi tayo basta susugod ng walang plano, sabi niya sa kanyang mga kasama. Ramon, Mateo, at Carlos ay nakatingin sa kanya, handang sumunod. Unang hakbang, obserbahan ang galaw nila, paliwanag ni Don Gustavo. Alamin ang lakas at kahinaan ng bawat isa. Lumapit si Esteban, tahimik na nagmamasid. May nakita akong kahinaan sa gilid nila. Kung tama ang pagkilos natin, pwede natin silang hatiin, sabi niya. Tumango si Don Gustavo. Maghahati tayo sa dalawang grupo, paliwanag niya. Ako, Ramon, at Mateo sa harap. Carlos, ikaw ang magbabantay sa likuran at haharangan ang sinumang susubok umatake mula sa gilid. Bumalik siya sa gitna ng kampo. Hinawakan niya ang kanyang espada at ang mata ng kanyang mga mandirigma ay nagniningning. Ito ang unang laban na magpapakita sa kanila kung sino ang leader ng Rosa Negra. Tahimik na nagmasid ang mentor mula sa tore ng kampo, ramdam ang pagkakasya, unahin man o hindi, malinaw na Don Gustavo ay nagsisimulang magpakita ng liderato at tactical na galing.
Pagkatapos, dahan-dahang pinapakalma niya ang kanyang mga kasama at ibinahagi ang huling tagubilin. Hindi tayo papasok sa kagubatan ng sabog. Kailangan nating maging matalino at tahimik. Maagang umaga, bago sumikat ang araw, dahan-dahang lumabas si Don Gustavo kasama sina Ramon, Mateo, at Carlos mula sa kampo ng Rosa Negra. Tahimik ang bawat hakbang sa makitid na landas ng kagubatan. Ang bawat tunog ng mga dahon at sanga ay ramdam sa kanilang pandinig, kaya't bawat galaw ay maingat at maayos. Huwag tayong magmadali, mahinang boses ni Don Gustavo. Ang bawat hakbang ay dapat may plano. Sa ilalim ng mga puno, nakikita nila ang mga unang palatandaan ng Calabang grupo. Isang maliit na kampo, mga naglalakad na bantay, at mga apoy na nagsindi sa gilid. Lumapit si Ramon at tinuro ang ruta na pwedeng gamitin. Kung dadaan tayo dito, makakaiwas tayo sa karamihan ng bantay, sabi niya. Tumango si Don Gustavo. Tama, hatiin natin ang grupo, ako, Ramon, at Mateo sa harap. Carlos, ikaw sa likod, bantayan ang anumang paparating mula sa gilid. Dahan-dahang pumasok ang grupo sa teritoryo ng kalaban, ramdam ang tensyon sa bawat galaw. Tahimik silang lamusong sa dilim ng kagubatan, bawat hakbang ay maingat, mabilis, at walang ingay. Sa kabila ng mga puno, unti-unti nilang napapalapit ang malaking tolda ng leader ng Calabang grupo, ang sentro ng kanilang misyon. Huwag mawalan ng focus, paalala ni Don Gustavo. Ito ang unang pagkakataon natin. Kailangan tayong maging matalino at maingat. Ngunit sa itaas ng burol, may isang matangkad na anino na nakamasid sa kanilang paglusob. Tahimik niyang binubuo ang kanyang sariling plano. Habang dahan-dahang lumalapit ang grupo ni Don Gustavo sa kampo ng kalaban, napansin ni Carlos ang isang kakaibang detalye sa paligid. Sir, may kakaiba po rito, bulong niya. Tumingin si Don Gustavo sa direksyon na tinuturo nito. Sa gilid ng kampo, may nakatambak na mga kahon at mga lumang simbolo ng Mondragon. Hindi ito ordinaryong laban, sabi ni Don Gustavo, napakunot ang noo. Parang alam nila ang tungkol sa aking pamilya. Biglang may narinig silang malalakas na yabag mula sa loob ng kampo. Nagkatinginan ang tatlong kasama niya. Sandaling huminto si Don Gustavo at pinagmamasdan ang paligid. Maging maingat, utos niya. May hindi lang tayo alam sa kampong ito. Lumapit siya sa pinakamalapit na puno para takpan ang kanyang grupo sa dilim. Sa kabila ng kanilang paglapit, napansin nila na may isang lihim na lagusan sa likod ng tolda ng leader. Ito ang pagkakataon natin, bulong ni Don Gustavo sa kanyang mga kasama. Dito natin makikita kung sino talaga ang nakatayo sa likod ng grupong ito. Tahimik nilang pinlanong pasukin ang lagusan, ramdam ang tensyon at excitement sa bawat galaw. Ngunit bago pa sila makakilos, may narinig silang malakas na halakhak mula sa loob ng tolda. Dumating na ang Rosa Negra, malamig na boses ng leader ng Calabang grupo. At mukhang may alam ka pa tungkol sa iyong ina, Don Gustavo. Tahimik na huminga si Don Gustavo. Ramdam niya ang bigat ng unang malapit na engkwentro, hindi lamang laban, kundi pagsubok sa kanyang katapatan at lihim tungkol sa kanyang pamilya. Tahimik ang paligid, ramdam ang tensyon sa bawat galaw. Biglang bumukas ang malaking tolda ng Calabang grupo. Lumabas ang lider ng kalaban, matangkad, may malamig na titig, at nakangiti ng bahagya. Don Gustavo, ang wakas na ng inyong maliit na pagsulong ay narito na. Tumayo si Don Gustavo, buong tapang na hinarap ang leader. Hindi kami basta susuko, sagot niya, ramdam ang lakas at kumpiyansa sa bawat salita. Naglakad ang leader ng Calabang grupo papalapit sa kanila. Hindi lang ang Rosa Negra ang nakataya dito, sabi nito, kundi pati ang iyong sariling pamilya, at ang sikreto ng iyong ina. Napatingin si Don Gustavo sa papel na hawak niya, ang pangalan ni Isabela Mondragon. Kung gusto mong ipagtanggol ang iyong grupo, kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka sa katotohanan. Tumayo si Ramon, Mateo, at Carlos,
handa sa anumang galaw. Huwag mo silang pababayaan, Gustavo. Sabi ni Mateo, ngunit tahimik si Don Gustavo, nakatutok sa lider ng kalaban. Kung ito ang paraan para malaman ang katotohanan, handa akong harapin kayo, mahinang sabi niya. Biglang napalakas ang hangin sa paligid. Ang bawat hakbang ng lider ng kalaban ay tila may bigat na nakasalalay sa susunod na galaw. Tahimik na hangin ang bumabalot sa kagubatan sa paligid ng kampo ng kalabang grupo. Si Don Gustavo ay nakatayo sa harap, ramdam ang tensyon sa bawat galaw. Huwag tayong basta lalaban, utos niya sa mga kasama. Kailangan nating maging maingat at mabilis. Sa unang galaw, si Ramon at Mateo ay tahimik na lumusab sa gilid, mabilis na pinatumba ang ilang bantay na nagbabantay sa paligid. Si Carlos naman ay nakatayo sa likod, pinipigilan ang sinumang susubok umatake mula sa gilid. Lumapit ang lider ng kalabang grupo, hawak ang espada, at mabilis na sumugod. Ito na ang simula, sigaw niya. Mabilis ang galaw ni Don Gustavo, nagpapakita ng kahusayan sa taktika at pakikipaglaban. Pinaghati niya ang kalaban, hinahati ang atake sa magkakahiwalay na grupo. Tahimik ngunit matindi ang labanan. Ang bawat palo at galaw ay maingat na pinag-isipan. Ramon, Mateo, dahan-dahan lang. Hatiin natin sila, utos ni Don Gustavo. Nakikita ng lahat ang pinagsamang lakas ng grupo at ang liderato ni Don Gustavo na unti-unting bumabalot sa kanilang isip. Siya na ang tunay na lider ng Rosa Negra, hindi lamang dahil sa titulo, kundi dahil sa taktika at tapang. Ngunit habang tumatagal ang laban, napansin ni Don Gustavo ang kakaibang galaw ng lider ng kalaban. Parang alam niya ang bawat hakbang natin, bulong niya sa sarili. At sa isang mabilis na galaw, hinahanda ng kalaban ang isang lihim na sorpresa na maaaring magbago sa direksyon ng laban. Sa gitna ng kampo ng kalabang grupo, nagsimula na ang buong labanan. Si Don Gustavo ay nakatutok sa bawat galaw ng kanyang mga kasama at ng kalaban. Hatiin ang puwersa, huwag magmadali. Utos niya, si Ramon at Mateo ay mabilis na nakipagsabayan sa mga kalaban, bawat palo at galaw ay pinag-isipan, hindi lamang tapang, kundi taktika. Si Carlos naman ay patuloy na nagbabantay sa likuran, pinipigilan ng sinumang susubok umatake mula sa gilid. Ang lider ng kalabang grupo ay mabilis at maingat. Ang bawat hakbang ni Don Gustavo ay sinusukat niya, tila alam ang galaw bago ito mangyari. Nagulat ang grupo ni Don Gustavo nang isang malaking hukbo ng kalaban ang biglang sumugod mula sa gilid ng kampo. Inaasahan ko na hindi kayo mag-iisa, malamig na boses ng lider. Tahimik na huminga si Don Gustavo, ramdam ang bigat ng responsibilidad. Huwag mawalan ng focus, panatilihin ang linya, at huwag hayaan silang hatiin tayo. Mabilis ang galaw ng labanan, ang mga espada at sandata ay nagbabanggaan, bawat palo ay may kasamang ingay ng metal. Ramon, Mateo, Carlos, sundan ang galaw ko. Utos ni Don Gustavo. Ang bawat hakbang ay maingat, ngunit ang dami ng kalaban ay napakalaki. Hindi ito magiging madali, bulong ni Don Gustavo sa sarili. Ngunit kailangan nating ipakita sa kanila ang lakas ng Rosa Negra. Habang tumatagal ang labanan, napansin nila na ang kalaban ay may estratehikong galaw, tulad ng alam nila ang bawat hakbang ni Don Gustavo. Habang tumatagal ang labanan, ramdam ng lahat ang pagod at sugatan na mandirigma. Si Ramon ay napaluhod ng bahagya matapos matamaan ng isang mabilis na palo ng kalaban. Ramon, sigaw ni Don Gustavo habang mabilis na lumapit. Si Mateo naman ay bahagyang nasugatan sa braso, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Si Carlos ay patuloy na nagbabantay sa gilid, ngunit napansin niyang may lumabas pang dagdag na tropa mula sa kagubatan. Sir, dumami pa po ang kalaban sa gilid. Bulong niya. Tahimik ngunit matalim na tumingin si Don Gustavo. Ramdam ang tensyon sa bawat hakbang, bawat galaw. Huwag kayong mawawala sa linya. Kahit may sugatan, kailangan nating ipakita ang lakas ng Rosa Negra.
Tumugon ang kanyang grupo sa mga utos niya. Si Ramon ay bumangon at muling nakipagsabayan sa kalaban. Si Mateo ay pinilit bumalik sa gitna ng labanan. Ang bawat palo at galaw ay mas matindi na, parang bawat sandali ay maaaring makapagpabago sa kinalabasan ng laban. Si Don Gustavo ay nakatayo sa gitna, matapang at maingat, ramdam ang bigat ng kanyang liderato. Kung ngayon ay mabibigo ako, hindi lamang ang aking grupo ang mawawala, kundi pati ang mga lihim ng aking pamilya. Ang kalaban ay tila alam ang bawat galaw ni Don Gustavo, ramdam ng grupo ang taktika at disiplina ng kalaban. Habang tumatagal ang labanan, napansin ni Don Gustavo ang isang kakaibang galaw sa gilid ng kampo ng kalaban. Mula sa dilim, lumitaw ang isang matangkad at nakabalot sa itim na balabal na tauhan. Tahimik siyang naglakad, walang ingay, tila anino lamang sa gabi. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa paparating na lider ng Rosa Negra. Don Gustavo, malamig na boses, puno ng kapangyarihan at misteryo. Sa wakas, nagtatagpo tayo. Huminto si Don Gustavo at hinawakan ang espada ng mahigpit, ramdam ang tensyon sa paligid. Sino ka? Mahinang tanong niya, ramdam ang bigat ng bawat salita. Ngumiti ang misteryosong tauhan sa ilalim ng kanyang hood. Isa akong lihim na bantay ng Mondragon, at alam ko ang lahat tungkol sa iyong ina. Napatingin ang mga kasama ni Don Gustavo, ramdam ang shock at kaba. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, patuloy ng tauhan. Kailangan mo munang harapin ang tunay na panganib dito. Tahimik na huminga si Don Gustavo, ramdam ang bigat ng kapangyarihan at sikreto ng tauhan. Ngayon, hindi lamang laban sa kalaban, kundi laban sa nakatagong lihim ng aking pamilya, bulong niya sa sarili. At bago pa makagalaw, mabilis na lumabas ang mga armadong tropa ng kalaban mula sa gilid, hinahati ang linya ng Rosa Negra. Kung nagustuhan ninyo ang episode 61, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.